Hit. Intro. Hit. Kita niyo? Ganun ang capability. Magandang araw sa ating lahat. Aking ipapakita sa inyo ngayon ang aking test and evaluation para sa designated marksman's rifle na binuo ng Arsenal Department of National Defense. Ipaliwanag ko sa inyo ang iilan sa mga technical specifications nitong DMR na binuo ng DND Arsenal. Ito ay may 20-inch barrel, NATO 1 in 7. So, ibig sabihin, panggera lang tong barrel na ginamit nila ito. Hindi ito match barrel. Ordinary lang yung bolt, BCM. Naka-PRS bat. Ang kagandahan naman ng PRS bat, pwede mo siyang extend at pwede mong pataasan in case gusto mong mas comfortable ang iyong cheek weld. Ang kanyang trigger ay match trigger. Set to around 2 pounds. Nalagyan niya ng advanced armament na suppressor. Mayroong Harris bipod, naka-quad rail, naka-gas block of course, naka-Leopold Mark IV 3.5 to 10x. Ibig sabihin 3.5 ang minimum, maximum power is 10x. And Leopold na rin ang kanyang mount. Excited ba kayo na malaman kung anong performance nito? Since this is a DMR setup, ang pinaka-purpose ng designated marksman's rifle ay makaprovide ito ng accurate fire beyond doon sa maximum effective range na kaya ng isang ordinary rifleman. Kung M16A1, alam natin within 250 meters to around 460 meters. Kung gumamit naman ngayon ng M4 carbine rifle, kaya naman yon na actually magpatama hanggang 500 meters pero hindi ganon ka-accurate, ka-consistent kung ganon kalayo. So, andun pa rin yung minimum requirement natin sa ordinary rifleman na makapatama siya up to 250 meters. Ngayon, kung mag-set up ng designated marksman's rifle, dapat ang platform ay kahalintulad lamang sa mga baril na matatagpuan sa isang infantry squad. So kung magbuo ng designated marksman, para mura lang yung platform at pwede kang manghingi ng bala within the squad, ang ibig sabihin ay dapat AR-15 platform ang buuhin mo. So pwede dito ang 14.5, 16-inch barrel at lalo na kung 20-inch barrel. Pag mahaba ang barrel, mas malayo yung kaniyang maximum effective range. Ngayon, alamin natin dito sa video na to kung ang barrel na to with a 1 in 7 na NATO barrel at gamitan natin ng M855 ball, ito yon, kaya ba nito consistently makapagpatama hanggang sa layo na kalahating kilometro. Iyon yung minimum requirement para sa mga designated marksman. Tara, alamin natin kung kaya nga ba ng baril na to at ibig sabihin kung mag-mass produce ang DND Arsenal ng designated marksman's rifle, kaya ba nilang supplyan ang Philippine Army? Alamin natin. Hiniram ko lamang ang baril na to and I do not have time na i-zero ko to balik sa 100 meters but I understand ito ay siniro na nung mga unang gumamit nito. Ngayon, alamin ko lamang, mayroon tayong target at 200 meters. Kung point of aim ko lang, supposedly, dapat tatama lang to doon sa layo na yan. So, alamin natin, yun ang unang gagawin natin. By the way, ang ating Leopold, ang turret nito, naka-calibrate siya sa .223 Remington 55 grains. At bawat click nito ay 1 minute. Ang ibig sabihin nun, 1 minute of an angle is roughly about 1 inch every 100 meters. Ang katumbas nun, 1 click ay 1 inch ang iangat niya. Kung mag-up ako, 1 inch sa 100 meters, 2 inches sa 200, and so on. Dito sa ating windage, nakita natin, 1/2
minute, ang ibig sabihin, ang isang click nito ay 1/2 inch every 100 meters. So, 1/2 inch, 0.5 sa 100, 1 inch sa 200 ang bawat click. Ganun lang yung kasimple ang pag-compute sa minute of angle calibration ng ating elevation at 0.5 minute calibration para sa ating windage. Left hitting. Left? Left hitting, sir. Oh. Gaano kalayo? 6 inches. 6 inches. Subukan natin uli. Kung doon pa rin na, wala akong mabaguhin ha. So, hindi sirot. Baka may manubutahe sa akin. Pinihit ng pinihit ito. Alam niyo, kapag nangihiram ang iba, kalikot ng kalikot ng kalikot. Hindi nila naintindihan na ano ang maging impact nito sa original owner. Kalakas pati ng hangin. Ilan? Ganun pa rin? Kaliwa pa rin, sir. Nakita natin kanina, ano to siya? 0.5 minute. Ang ibig sabihin, ang bawat click kong ganyan, 1 inch, 2 inches, 3 inches, 4 inches, 5 inches. 5 lang muna ha. Hit! Nakita nyo? Unang lesson ang ipaalala ko sa inyo. If you have a rifle, the first thing you do ay alamin mo ano yung value ng clickings. Yan. Pangalawa, you must be able to read the wind. Kagaya nun, wind is blowing around 10 kilometers per hour, full value from left to right, obviously hitting left. And kasama doon may nangalikot dito, kaya sobra-sobra umabot ng around 6 inches yung drift. Actually, hindi yung drift, pati yung hindi siya sa tamang zero. Titingnan ko uli ngayon sa next shot kung maipatama pa rin natin doon sa may dibdib. Lagubo! Kita nyo? So, ganyan ha. Nakita na natin, naipatama na natin sa layong 200 meters. Kung iputok ko yan sa 100 meters, ang gagawin ko lang, aim low. Dito ko sa bandang pusod, dapat tatama yan banda dito. So, ngayon, ang gagawin ko, I will use the same aiming point, but I know na ang tama na ay nasa ilalim ng target. Kasi ang bullet drop at that distance ay malaki. So, titingnan lang natin. It may hit kasi medyo mahaba naman yung target. It may hit. Mag-aim ako sa balikat. Pwedeng tatama yan sa bandang tuhod. Okay? Pwede ko palang hindi na gamitin ito kasi yun yung gamit ng suppressor. Ang pinaka-purpose niyan, actually, karamihan sa mga issue ngayon sa US Army, ginagamitan nila yan dahil na-find out ng US Armed Forces mas mura kung bibili na lang sila ng suppressor para sa lahat ng mga sundalo kaysa mag-claim yung mga sundalo na yon na sila ay nagkaroon ng hearing loss at kapag mag-retire na sila, i-claim nila yon doon sa kanilang benefits. Sana all. Dito sa Pilipinas, wala yun eh. So, ang ginagawa nila ngayon ay, lalo na kapag nasa urban warfare, talagang gumagamit ng mga suppressor, maraming purposes yung suppressor, maliban doon sa pag-protect ng mga users, of course, for tactical purposes. Hit. Impact. Hit. Hit na lahat, ano? Ang ibig sabihin, ibalik ko lang siya dito. Balik ko lang dyan. Titingnan ko ha. Ulit, Marlon, ulit.
Impact. Hit. Consistent. Wala natin kailangan pagpatunayan. Kaya na sa 350 meters. Ngayon, pupunta tayo sa 500 meters. So, ayun ang 500 meters. Doon tayo sa malaking target mo na. Mataas. 12 o'clock, mga 12 inches. Ito yung impact. Hit! Impact. So, assuming that I am a designated marksman na organic sa isang squad and I am supporting my platoon, nagmamaneuver sila, nakapwesto ako sa layo ng squad ko, nakapwesto kami sa layo ng kalahating kilometro. I am using an ordinary rifle na organic lang din doon sa squad. Meron lang akong scope. Ito yung aking capability. Tama ha? Hit! Intro. Hit! Kita niyo? Ganun ang capability. Pupunta tayo sa smaller target, yung may mas maliit doon. Kaliwa. So kahit gaano kagaling ang iyong rifle, dapat tapatan yun yung Indian. Ha? Kailangan, importante yun. Hit. Hit! O, tinan mo. One shot. One kill. Ha? Ako, I am not using match ammunition. No? I am not using a match rifle. Yung barrel natin dyan ay NATO 1 in 7. Made by, assembled by DND Arsenal. Ha? Isa pa ha? Mataas, sir. Parang nag-miss ako doon ah. Miss. Mataas. 12 o'clock. Impact. Ah! Half mil. Para dyan sa 10 kilometers per hour. Tinan mo yung wind. Tinan mo naman yung flag dyan, no? Full value wind. Miss na naman ako. Pag nag-compensate ka, biglang huminto yung hangin, sana magan. Pero, ayun, andun lang. Nakita natin kapag walang hangin, consistent na siyang tumatama sa layo na 500 meters. Therefore, I can safely say na ang DND Arsenal assembled na squad designated marksman's rifle suppressed ay pwede na gamitin for tactical purposes. Marami pang pwedeng i-improve dito on the type of scope. For example, I can also prefer na ang gagamitin ay M4 carbine para talagang kaparehas sa lahat ng baril na matatagpuan sa squad. Itong ganito, desirable pa rin naman siya, yung mas mahaba. Of course, cumbersome, mahirap mag-navigate nito sa mga masukal na lugar. Yun ang disadvantage niya. Ngunit, very valuable ito kung ilagay mo siya sa level ng platoon. Controlled by the platoon sergeant. Siya yung mag-employ nito kung may OP operations at kung ang squad, ang mga squad na under ng platoon ay mag-maneuver, ito ang pwedeng gamitin ni platoon sergeant in conjunction with other weapon systems kagaya ng M203, kung meron siyang machine gun para sa area fire, meron siya magagamit din still for suppression or distraction na mag-provide ng support doon sa magmamaneuver ng squad para nagtatago yung kalaban all the time dahil kung hindi man siya tamaan, sigurado humahaging sa kanyang pisngi ang bala ng ating designated na marksman's rifle. So, ayun, pakita ko sa inyo. Kung meron kayong mga dagdag na katanungan, comments, suggestions, then ilagay lamang sa comment section. Ito ang designated marksman's rifle na gawa ng DND Arsenal. Gusto niyo subukan? Taas kamay, ilagay sa comment. Para pala sa mga nanonood na aking video, huwag kayong mahiya. I-like nyo yung dalawa kong channel. Ito yon at ito yung isa. At kung nagugustuhan nyo, i-share ninyo. No? I-share ninyo, i-subscribe ninyo, at makipagtalakayan kayo sa comment section. Maraming salamat.